Good morning mga friends! Good morning sa inyong lahat. No? Ang message natin ngayon is about leadership. No? Kung ang kailangan yung mga leader may ano sila kung ano ang gawin nila, no? Sa mga kasama nila o sa mga taong sila ang leader, no? Kaya yan ang ating talakayin ngayon. Kung ano ang gawin ng leader, na leader sa ating trabaho, no? Katulad, no? na ito ang obligasyon natin, no? As a leader, no? Ito ang leadership. Ito ang obligasyon natin o ang qualities, no? Sa develop ng leadership. Yan ang ating gawin, no? Qualities leadership. Qualities. Ang number 2 natin, allow God to cleanse you, no? Katulad natin. Kailangan ng God, no? The Father, no? Kasi ang leader, no? Ang master, boss, manager, at leader, at advisor, no? Yan ay ang advisor ko. Atin lahat, siya ang atin leader, advisor, no? At siya ang lahat na nag-ano sa atin kung ano ang gawin natin dito sa earth. Yan. So, ang next natin, love God with all your heart. Love God with all your heart. Siyempre, love natin ang atin ng God the Father, no? Number 1 sa atin. Kung pwede 100% na i-love natin siya, no? Kaya siya ang ating master, boss, manager at leader, no? Na nagturo sa atin kung anong gawin natin dito sa earth, no? Alam naman natin, siya ang nag-create ng heaven and earth, no? At nagpatira sa atin dito sa earth. Kaya mahalin natin siya. Love natin siya with all our heart, no? Ang God the Father, no? Kaya sa akin, love na siya. Number 1 sa akin. At 100% na love yan. Yan ang katotohanan. Kaya, yan ang ating gawin. Love, no? Love natin ang God the Father natin. Ano pa ang gawin natin? Love God with all your heart, no? Yan ang ating gawin. Seek only God's approval, no? Hindi tayo katulad namin na nag-message, hindi pwede na kami lang ang ng i-message namin. Kailangan ay ang aming leader na yan ang God the Father, na siya ang kung ano i-message natin dito sa earth, no? Ay kung may message kaya na gusto mo, ipa-approve mo anay sa God the Father. Kung okay ang message mo, kay baka mapaya ka na hindi maganda ang result. Kaya yan ang gawin natin, no? Wag mag-message ng sarili mo lang. Ipaano natin sa ating God the Father
kinanglan i-approve ya. May approval siya na ano ya i-message na okay sa kanya, kaya kailangan ng God the Father ang approval ng God the Father kung mag-message tayo, no? Ako always nag-message ako sa inyo, no? Kaya kailangan ipaano ko anay sa God the Father kung ano okay ba ito, kung ano ang gusto yang i-message para ano ko yan sa mga taong nakikinig sa atin, no? Yan ang gawin, approval ng God the Father, no? That's on ang next. Live at right live live at right live, walk the talk, walk the talk. Yan, hindi lang mag-message ka dyan lang hindi maintindihan ng mga tao kung anong ibig mo sabihin. Kaya kailangan i-explain mo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng message mo, no? Yan, kailangan i-talk mo, no? Katulad ng mga message natin about ng mga sickness or about mga behavior, i-talk mo yan. Katulad ng behavior, ito ay masama ang mag-steal. Bakit masama ang mag-steal? I-explain mo yan. Masama ang mag-kill. Masama ang mag-lie. I-explain mo yan para maintindihan nila. Kaya kung yan lang, hindi nila alam kung anong ibig sabihin yan. Kaya kailangan kong mag-message ka as letter, i-explain mo, no? Ang ibig sabihin ng mga kung ano ang ipatrabaho mo sila sa kanila o ano ang project nyo, ano ang gawin nyo, no? Yan i-explain, no, natin sa kanila na yan ang yan ang ating ng ano excuse, walk in the talk, know why you are know who you are. Ikaw, ako, ang aking sarili ano ko na mabuti ako, hindi ako masama. Kaya kailangan ang message ko ay mas ng wasto o kung maganda, at ako mismo ay gagawa ng mabuti. Ang lahat na hindi ko gustong gawin nila ay yan ay hindi ko gawin, no? Kaya ako ang example ng mga taong nakikinig kung mag-messenger ka. Kung ano ang gusto mong gawin at kung ano ka, no, kaya yan, mabait ang tao. Marunong kang magturo sa mga tao at kailangan i-perform mo na maganda para maintindihan nila ang ano mo. Iyan, ikaw mabait ka, ikaw magaling ka, ikaw ano mo ang sarili mo, no? Yan ang ating gawin as a leader. Pakita mo sa kanila na mabait ka, na marunong ka, no? Yan, para makinig sila sa iyo at mag-perform sila sa sinabi mo. Kaya yan ang totoo, no? The best
Kaya ang message mo as a leader, totoo na katulad ng kung may project kayo, mag-successful kayo o mag-champion kayo. Yan ang ating ipaano mo sa mga tao na mabuti kang leader, kaya maging successful ang lahat ng kung ano ang project na gusto nyo apply sa inyong company o kung ano pa, no? Yan. Yan. Dito, yan. Give control to Christ, no? Give control to Christ, no? Kaya katulad ng leader ka ng mga magnanakaw. Hindi mo yan. Marami ang magnanakaw, no? Kaya take control of Christ, no? Kaya si Christ ang ating Savior, no? Siya ang daw medyo judge natin dito sa natin, no? Na siya ang kaya sa natin kay Lord Jesus Christ, no? Lahat ng gawain natin. At kung ano ang hindi gusto ni Lord Jesus Christ, huwag natin gawin, no? Katulad ng 10 Commandments. Alam na natin kung ano yan, no? Yan ang number 1, na huwag tayong gumamit ng mga pangalan ng atin na God the Father, Lord Jesus, iba pa, no? Sa mga walang kabuluhang bagay, no? At saka, huwag tayong mag-lie, no? Huwag tayong mag-steal. Yan. Dadad yan sa 10 Commandments. At huwag tayong mag-kill. Yan ang ating sabi ni Lord Jesus Christ sa atin. Kaya dapat natin sundin para sa pag-abot ng time na mawala na tayo sa earth, natin sa ating judge na si Lord Jesus Christ, na bigyan tayo ng passport sa heaven, ayan, nakapasa tayo, no? Kaya ang lahat na gusto na i-apply mo sa buhay mo ay sinunod mo siya. Yan ang ating gawin, no? Na natin kay Lord Jesus Christ, pa-supervise tayo. Kaya ang obligasyon na yan na Lord Jesus Christ sa atin ay para hindi tayo magkamali, no? Hindi nang hindi maganda sa earth, na nag-create ka ng pag-suffer ng ibang tao. Kaya yan ang gawin natin, no? Huwag mag-steal, huwag mag-kill, huwag mag-lie. May iba pa dyan, no? Kung ano ang sa 10 Commandments, natin. Kasi Lord Jesus, ang ating ng Savior. Siya ang magpatawad sa mga kasalanan natin. Kaya kailangan siya kay nag-supervise sa atin, sundin natin. Kay leader natin siya, no? Leader natin siya para hindi tayo magkamali sa atin pag dito sa earth, no? At saka siya din ang ating healer, no? Heal sa ating mga sakit at saka nag-supervise siya sa ating buhay. Kaya yan, kung nag-pray ka lang always at nag-pray ka lang kay Lord Jesus, supervise niya ka, no? Kung anong ang nais mong gawin na mali pala yan, may conscience ka. Yan sa isip mo na huwag mo yan gawin kay nang mali yan.
Si Lord Jesus is andyan sa atin. Kasama natin always, kay siya ang ating Holy Spirit, no? Na nag-supervise sa ating buhay every day. Kaya mga friends, huwag magkalimot sa pag-pray, no? At paghingi ng supervise sa kay Lord Jesus, na kung may anuan ka, desisyonan ka na hindi mo alam, mag-pray kay Lord Jesus at hingi ka ng tulong kung anong mabuti mong gawin. Kay miracle, malagay sa isip mo kung ano ang mabuti na gawin mo. Kaya yan na, important sa atin si Lord Jesus. Kay siya ang ano sa atin, no? Every day na supervision niya tayo. Yan. That's one ang next natin, ano? Be devoted to God. Devoted tayo, no? Every day na prayer natin, no? Yan ang ating gawin. At yan ang ating gawin, makwanta, no? Yan ang sa 10 commandments natin, i-apply natin sa buhay natin para hindi tayo magkamali, no? At saka mag-go to church tayo, magbasa ng Bible, yan ang gawin natin at gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Yan. Kung matulong tayo, hindi lang yung money ang itulong natin. Pwede na ang serbisyo mo, pwede na ang advice mo, no? Marami, no? Pwede na ang advice, no? Yan, napaka-effective ng advice. Kaya kung ang tao mapatay ng tao, i-advisean mo wag, no? Kaya nang masabayan ng kasalanan yan, hindi ka mapatawad ni Lord Jesus Christ, mapahil ka. Yan, i-advisean mo, no? Para hindi matuloy ang plano na masama sa kapwa-tao, no? Kaya yan ang gawin natin ng ano pa ground yourself to the Lord, no? Ground yourself to the Lord, no? Yan ang gawin natin. Strive for parenthood. Yan ang gawin natin. As a leader, makakuan tayo, magbut ng bilang example tayo ang model o example sa mga taong mga ginalidiran natin, no? Katulad dito sa atin, kung messenger ka, kung ano ang gusto mong ipa-apply sa mga tao sa buhay nila na mabuti, yan, turuan natin sila. Kaya kung kaysa hindi nila malalaman dahil kung kaysa may problema tayo, hindi natin alam ang ating gawin, no? Katulad ng kung ano ang gawin ng mga parents sa mga anak na pagdating na paglaki nila, mabuting tao sila. Kaya ang mga behavior maliit pa, pabago na sa kanila at paaralin, no? Paaralin sila kaya para mag-professional sila na hindi sila maging kawawa sa huli, no? At hindi sila maging masamang tao, no? Kaya hindi sila mag-steal, kaya may trabaho na sila. At hindi na sila mag-kill, kaya dahil may trabaho sila,
may pera, makunan sila ng pera sa malinis na paraan. Tayong mga leader ay kailangan marunong magtulong sa mga under sa atin kung ano ang may problema sila. Huwag nating pabayaan, no? At tulungan natin sila, no? At huwag matakot kung ikaw may group ka na, may leader ka na may isa dyan na pasaway, mo agad, ipaalam mo sa agad sa kanya na masama yan. Huwag ikonsente, pabayaan na kung kailan pa may mangyari ng hindi masama, saka ka pa magawa ng solusyon dyan. Kaya yan ang gawin natin as leader, no? At kung ano ang ating ng project, na agad kung ano ang makapadali na matapos ang trabaho natin. Ipag-aralan na i-explain sa mga kasama mo na under sa'yo na mga member mo, at saka sa kanila, i-assign sa kanila kung ano ang itrapatrabaho mo sa kanila para may performance ka na hindi ka mapahiya, no? Kaya dahil ang performance mo mabuti, kay marunong kang sa leadership mo, no? Kay marunong kang magkwan sa mga tauhan mo, no? Kung paano mo sila mapatrabaho, no? Sa kwan mo yan sa ng mouth mo, no? Kung ano ang pag-approach mo sa kanila, huwag galitan, huwag kung pwede, please, please, no? Na trabaho tayo para mag-successful tayo at maging maganda ang result ng project natin na hindi tayo mapahiya, no? Yan ang gawin natin. Yan ang mga leader, no? Una sa lahat, example tayo na mabuting tao tayo. Kaya hindi ang masama ang mga member maging masama din. At wala kang favoritism, no? Lahat sila mahal mo, no? Kung ang taong pasaway na hindi mo mahal, anuhin mo, ituro mo sa kanya at i-explain ang mga ginawa niya hindi wasto, at patawarin siya at mahalin siya, no? Yan tayong mga leader, no? Hindi tayo maging hambog na balang kahit leader tayo galitan always bisan may ibang tao, no? Mapaya sa, no? Sa maliit pa lang na mga kasalanan, nag-create ng sa rabyan siya ang isipan niya, magbalik siya sa iyo, no? Kaya yan ang wag gawin ng leader. Kay ma-failure ang inyong trabaho, no? Maging problema yan. Kaya yan ang gawin natin, ha? Ito na natin ang ating message sa ngayon about leadership, no? Yan ang gawin natin. Huwag tayong mag-decision na tayo lang. Mag-pray muna, no? Mag-approach muna sa God the Father. Kung okay ba ito, God the Father, hindi ko alam kung ano itong gawin, may problema ang aming group. Ito, anong mabuti kong gawin? I-pray. Kaya turuan ka ng God the Father. Kaya atin siyang advisor. At saka ilagay sa isip mo kung ano ang gusto niyang maitulong sa iyo, no? Yan ang gawin natin.
sa ating sa ating message sa ngayon. Yan ang mga leader, no? Yan ang mga leader. Hindi sobrang stricto sa mga under sa atin. Kaya ang hirap kung may revenge sila, hindi mo sila maobliga sa pagpatrabaho at ma-failure ang pag-leadership mo. Kaya mga friend, yan ang gawin natin as leader. Ayan, kaya ito ay ngayon tayo advice at kay God the Father at magpa-supervise tayo kay Lord Jesus Christ every day sa atin gawain sa ating life. No? Kaya mga friend, para hindi tayo magkamali. Kaya ang pagkamali, hindi mo na maibalik. Kung na-damage na ang taong na nagkamali ka, hindi mo na maibalik ang pangyayari, no? Ibalik ko ito, baguhin ko, pero hindi na, nangyari na yan. Kaya mag-ingat tayo, no? Huwag tayong padalos-dalos kung ano ang gawin natin. Pag-isipan muna kung makadamit tayo sa kapwa-tao o kung hindi. Saka ka na mag-desisyon na gawin yan. Kaya mga friend, as a leader, ang behavior natin, ipantay-pantay ang mga under sa atin, ang trato natin. Kung may diferensya, may maliit at malaki, solbahin na agad, hindi na 1 month, 1 day, 1 week. Yan ang kailangan para hindi tayo ma-failure sa atin trabaho. No? Kaya mga friend, yan ang ating gawin kung leader tayo. Thank you sa pakikinig. Ano na to? Thank you, love you. Ano ta?